Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. And tayo nga po ay nasa ikatlong linggo ng panahon ng Pasko ng pagkabuhay. At tulad po nung nabanggit ko sa pasimula, dalawa ang nais ipabatid sa atin. Unang-una, ang lahat ay nangyari dahil iyon ang nasusulat, iyon ang plano ng Diyos. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay ay ayon sa kasulatan at ayon sa plano ng Diyos. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung una. Nangyari ang lahat bilang katuparan ng plano ng Diyos. At ito naman po yung ikalawa. Ginawa ni Jesus ang lahat ng iyon para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi para sa Kanya, kundi para sa atin, upang maranasan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya tayo ay tinatawagan niya na magbalik loob at magsisi sa ating mga kasalanan at magbagong buhay. Alam niyo po, dahil dito, naalala ko po yung naibahagi ko nung Miyerkules Santo. Sabi ko po nung Miyerkules Santo, kung si Judas lang ay nakapag-intay na mabuhay na ulit si Jesus, malamang meron tayong San Judas Iscariote. Totoo po yun. Kung nakapag-intay lang siya, bakit po? Alam niyo po ba na pati ang pagkakanulo ni Judas ay nakalagay sa Biblia? Sa aklat po ng mga awit, Salmo 55, versikulo 20. Isang kaibigan ang magkakanulo sa kanya. Kasama po iyon sa kasulatan. Kasama po sa plano ng Diyos. Nataon lang si Judas yun. At alam niyo po ba, nung tinawag ni Jesus si Judas upang maging apostol, alam niya kaagad na si Judas ang magkakanulo sa kanya. Dahil kasama po iyon. Pero kailangan po niyang gawin iyon para matupad kung anong nasusulat. Kung nakapag-intay lang si Judas, malamang buhay pa siya. At naging santo ng ating simbahan. Bakit ho? Kasi tingnan niyo po si Pedro. Si Pedro 3 beses nagkamali eh. Tinatwa niya ng 3 beses si Jesus. Ang sabi ni Jesus, tandaan mo to Pedro, hindi titilaw kang manok hanggat hindi mo ko tinatatwa ng 3 beses. Sabi nung una, di ba kasama ka niya? Hindi. Di ba kaibigan ka niya? Hindi. Di ba alagad ka niya? Hindi. Saka tumilaw kang manok. Tulad ng sinabi ni Jesus, 3 beses. Pero ang maganda po kay Pedro, humingi siya ng tawad. At siya'y pinatawad ng ating Panginoon. Yon ang pagkukulang kay Judas. Hindi po niya naintay ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa totoo lang, nagsisi po si Judas eh. Ibinabalik niya yung 30 pirasong pilak doon sa nagbigay sa kanya. Binabalik ko na po, binabawi ko na si Jesus. Huwag niyo siyang pahirapan, pero walang nagawa eh. Ibinalik sa kanya, kaya napakabigat ng damdamin ni Judas. Pero ang hindi po niya alam, nangyari ang lahat ng iyon para matupad kung anong nasusulat. Nakasulat po iyon.
At nangyari nga po iyon dahil yon ang plano ng Diyos. At ikalawa, nais nga pong ituro sa atin, si Jesus ay namatay at muling nabuhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating kaligtasan. Kaya nga lang, paano tayo maliligtas kung tayo ay hindi naman humihingi ng tawad sa Kanya? Paano tayo mapapatawad ng Diyos kung hindi mo naman inaamin yung pagkakamali mo? Kaya ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa, pagsisihan na ninyo at talikdan ng inyong kasalanan. Balikan niyo po yung ating unang pagbasa. Ano po ang sabi? Si Jesus ang dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pero, ibinigay niyo siya sa mga may kapangyarihan. Mas pinili niyong palayain ang mamamatay tao kaysa nagbibigay ng buhay. Mas pinili si Barrabas kaysa kay Jesus. At siya ay pinagtulakan niyong mamatay sa krus. Pero ano po sabi ni Pedro, pero huwag kayong mag-alala. Dahil ang lahat ng ito ay nangyayari dahil yun ang plano ng Diyos. Kayo, magsisi kayo dahil hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Yun ang sinabi ni Pedro. Pagsisihan nyo ang inyong kasalanan. At sinabi ng ating ikalawang pagbasa, dahil kay Jesus, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan at sana maging totoo tayo sa ating pagbabago at hindi pakitang tao lamang. At pinatotohanan din ng ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ipangaral niyo sa lahat ang kapatawaran ng mga kasalanan. So, ibig sabihin, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging instrumento ng katuparan ng kanyang pangako. Sa pamagitan po natin, sana marami pang mga tao ang magbalik loob at magsisi sa kanilang kasalanan. Para po mas maunawaan ninyo. Ito po ay kwento ng isang pare. Totoong nangyari sa kanya. Isang araw, meron pong lumapit sa kanya. Isang babae na ang trabaho ay sa beer house. Ang sabi po nung babae, Father, gusto ko pong magkumpisal, gusto ko na pong magbago. Sabi po ni Father ganito, sige, ano ba ang dahilan? Sinabi po nung babae ganito, kasi kaya ako napunta rito. Single parent po ako. Hindi ko po alam kung paano bubuhayin yung anak ko. Hindi po ako nakatapos ng high school. Wala po ako mapasok ang trabaho. Kaya kumapit na lang po ako sa patalim, kaya pinasok ko po ito. Father, alam ko pong mali, kaya gusto ko na pong itama yung pagkakamali ko. Sabi po ni Father, sige, bilang hakbang ng iyong pagbabago, bukas magsimba ka. Ganitong oras, magsimba ka. Doon sa sinabing oras, dumating yung babae. Maaga po siyang dumating para magsimba. Kaya lang po ganito nangyari. Habang siya po ay nakaupo doon sa dulo ng simbahan, yung mga tao na nakakakita sa kanya, lalong-lalo na po, yung mga naglilingkod sa simbahan, ang sabi po ganito, di ba babaeng beer house yan? Bakit nandito? Baka masunog yan. Di ba makasalanan yan? Bakit siya nandito? Dapat wala siya dito. Hindi po natiis ng babae yung mga sinasabit sa paligid niya. Kaya siya'y umalis. At simula noon, hindi na bumalik kay Father. Naikwento ko po sa inyo. Bakit? Kasi gusto na magbago ng babae. Pero sino naging hadlang? Kung sino pa'y nagdilingkod sa simbahan. Bakit? Ang simbahan ba'y para lang sa mabubuting tao?
Maliwanag po iyon. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ay nagkaroon ng tao, hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga masasama, upang sila'y mapatawad magbagong buhay. Yon ang maliwanag sa ating Panginoong Hesus. At tandaan po natin, ano ba ang karapatan natin para husgahan ng ating kapwa-tao? Wala. Dahil ang Diyos ang huhusga sa atin. Hindi po natin alam kung ano pinagdadaanan ng tao para pagsabihin natin siya ng ganun. Ang gusto po ng Diyos, maging instrumento tayo para yung tao ay magbalik loob sa Diyos. Hindi para hadlangan siya at maramdaman niya ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya iyon ang hamon sa atin. Palagi niyo pong titingnan yung ating kamay. Pagka ikaw ay nagtuturo sa mga tao na gusto mong husgahan, 2 nakaturo sa kanya pero 3 nakaturo sa iyo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Ano ba ang karapatan natin para husgahan ng ating kapwa? Ang Diyos nga, nag-alay ng kanyang buhay para mapatawad tayo. Tapos tayo, husgahan natin yung ating kapwa. Ang mabuting balita ngayon sa atin, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Gusto niya, tayo mapatawad at hindi parusahan dahil sa kasalanan. Pero sana, huwag nating hadlangan upang matupad ang plano ng Diyos. Mag-akayan tayo, pabalik sa Panginoon, upang mapatawad at magbagong buhay bilang magkakapatid na anak ng Diyos. Amen.